ang bagong Oriental Pacific Boxing Federation Bantamweight Champion na si Kenneth Llubert nangangako na kahit sino sasagasaan. Ang challenger na hapon na si Yuday Shiyoka nag-angas na at sinabing hindi takot kay Melvin Jerusalem. Hapon babawian daw ang Noipi. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Sa wakas, hindi na rin nakapagtimpi pa sa mga boksingero ng ating mga kababayang mga Noipi ay palaging ipinapahiya at winawasak sa laban. Dahil sa ngayon, alam nyo ba, ayon kay Llubert ay kahit sino raw ng mga boksingero na nasa kanyang dibisyon ay kanya raw sasagasaan at sinabi pa niya na panahon na para itaas ang moral ng mga Pinoy sa larangan ng boxing at ibinida niya mga kwento ang kanyang malinis sa kartada na 14 wins at walang talo. Kung titingnan natin mga kwento sa world ranking sa Bantamweight Division, itong si Llubert ay pasok sa isang major organization at yan ay nasa International Boxing Federation. Bagamat itong si Llubert ay gusto niyang palagan si Junto Nakatani na sa kasalukuyan ay ang WBC o World Boxing Council Bantamweight Champion. Pero medyo malayo pa ang kanyang lalakbayin, lalong-lalo na hindi pa siya pasok sa WBC World Rankings sa Bantamweight Division. Ang tsansa niya ay sa International Boxing Federation o IBF. Pero mga kwento, dahil rank 12 pa itong si Llubert ay mababa pa ang kanyang tatahaking landas para makarating sa tuktok sa world ranking. Kung ating titingnan sa ranking mga kwento, ang naunguna sa kanya ay natalo ni John Ariel Casimero na si Charlie Edwards. Andyan din ang ating kababayan na si Raymart Gabalio at ang tumalo kay Jonas Sultan na si Rico Masuda. Kung si Mr. Kwento lang ang papipiliin kung sakaling hindi pa kayang may kasa ang nasa rank 5, ay maganda na harapin ni Llubert muna ang tumalo kay Sultan na si Masuda. Sa Japan pa rin ang laban at may tsansa pa na makaganti si Llubert sa ginawang one-punch gulong na si Sultan. Ikaw Kwento, Llubert kontra Masuda, kanino ka? Agree ka rin ba na magandang laban ito kung sakaling may kasa? Samantala, Wiltang sinabi ni Shiyoka na hindi siya takot kay Jerusalem sa paparating na rematch nilang dalawa ngayong March 30 sa Japan. Ipapakita niya na kakaibang Yuday na ang makakarap ni Jerusalem ngayon. Labis-labis naman ang kanyang pagsisisi sa kanyang pagkatalo kay Jerusalem. Pero sa ngayon mga kwento ay ba, gagawin niya talagang lahat para makapahiganti kay Jerusalem at mabawi niya ang titulo na hawak ngayon ni Jerusalem na dati na siya ang may-ari nito. Mga kwento, inamin ni Shiyoka na sa sparring 60 rounds sa lahat ang nagawa niya. Matindi ang kanyang ensayo para mabawi niya ang titulo. Good luck sa ating kaubayan sa kanyang paparting na laban. Sana pag-uwi niya sa Pilipinas ay dala pa rin niya ang titulo para sa bayan. Kaya good luck Jerusalem, kayang-kaya mo yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynald Solito, kay kakwentong Reynanti Arat, kay kakwentong Johnny Boy TV, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.